Sa nakaraan ng ating recap, nang pumatak na sa pangalawang bilang ang pagbibilang ni Xander Wang ay agad na ring sumingit ang ating bida dito kung saan ibinalik niya ang bilang ni Xander Wang sa umpisa. Kaya naman dahil doon ay labis-labis ang panggagalaiti ni Xander Wang kay Finzon kaya naman matapos niyang kumagat sa kanyang ihaw-ihaw ay agad-agad niya ring nilingon ang ating bida. Subalit sa kanyang ginawa matapos nitong masilayan ang pagmumuka ng ating bida, tila halos binagsakan siya ng langit at lupa sa labis na pagkabigla kung saan mabilis na nuot sa kanyang katawan ang purong malamig na hangin hanggang sa umabot pa sa kaloob-looban ng kanyang mga buto. Gayunpaman, kahit kitang-kita na ng pinsan ni Xander Wang na si Jack ang panginginig ng kanyang pinsan, hinala lang nito na galit ang kanyang pinsan sa ating bida kaya naman ganito na lamang ang panginginig ni Xander Wang. At dahil walang alam si Jack sa buong katotohanan ay nagawa pa niyang pagbuhatan ng mabigat na salita si Finzon, malakas niyang ipinaglandakan sa ating bida na hindi magandang ideya na sundutin ang oso, kasabay noon ay inutusan pa niya ang ating bida na lumuhod at magsimulang magmakaawa. At maging si David na isa pa ring walang alam at puno ng kayabangan ay nagpahayag din ng kanyang kahambugan, sinabi niyang kung nakinig lang si Finzon sa kanya kanina, hindi na sana hahantong pa ang lahat sa ganitong pangyayari. Matapos lang ni David magsalita ay iniling-iling niya naman ang kanyang ulo at sinabi niyang ang ating bida rin naman ang may kagagawa ng lahat ng ito kaya ito nangyayari, at habang nagsasalita si David, sa likod nito ay dahan-dahan nang tumatayo ang lalaking na sa nakaraan ay hinangian ni Finzon ng tsa kung saan sa kanyang pagtayo ay pinulot niya ang isang baso sa sahig. Kasabay noon ay hinaluan ng lalaking bully ang lamang tubig ng baso ng kanyang dura upang ibigay sa ating bida. Subalit dahil sa kahangalan ng lalaki ay labis na nagngit-ngit ang ngipin ni Xander Wang kaya't tinitigan niya ito ng masama. Ilang sandali pa ay hindi na nakapagtimpi si Xander Wang sa hangal na bully kaya naman malakas niya itong sinapak upang bigyan ng leksyon, galit na sinabihan ni Xander Wang ang lalaki na umalis dito. Kasunod noon ay inagaw ni Xander Wang sa pagkakahawak ng lalaki ang baso at dito niya ito pinainom, sabay tanong sa lalaki na anong karapatan nitong hindi galangin si Mr. Zon. Dagdag niya pang katanungan na mukhang pagod na yata itong mabuhay sa mundo kaya gumagawa ito ng ganitong kapanganib na hakbang. Samantala namang sa kabilang banda, matapos ni Jack masaksihan ang buong kaganapan ay labis siyang naguluhan kaya tinanong ni Jack ang kanyang pinsan kung ano ang nangyayari dito. Subalit hindi naman siya nakatanggap ng kasagutan mula sa kanyang pinsan bagkus bilang tugon nito. Malakas ni Xander Wang pinagsasampal si Jack upang matauhan kung sinong nilalang ang nais nitong ipakalaban sa kanya. Tinanong ni Xander Wang si Jack kung tinatanong ba siya nito na anong nangyayari, pagalit niyang ibinalik ang katanungan sa kanyang pinsan na gusto niya rin itong tanungin kung ano ang ginagawa nito na hindi man lang nagbibigay respeto kay Mr. Zon. Maya-maya pa ay dinampot ni Xander Wang si Jack upang ito ay kanyang gisingin sa kanyang kahibangan, habang paulit-ulit ni Xander Wang sinasampal si Jack ay muli niya itong tinanong kung ano ba sa tingin nito ang kanyang sarili, sabay sabing wag siya nitong idamay sa hiling nito kay kamatayan. At habang patuloy lang ni Xander Wang pinagsasasampal ang kanyang pinsan, sa kabilang tabi ng masaksihan ni David ang kaganapan sa kanyang harapan ay nabalot siya ng katanungan gayong hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Ginoong Wang, subalit ang alam niya lang sa mga sandaling ito ay mukhang hindi maganda ang kanyang sitwasyon ngayon dahil kitang-kita niyang maya-maya lamang ay siya naman ang kasunod na makakalasap ng sampal mula sa galit na si Xander Wang. At upang hindi na umabot pa sa puntong maging siya ay kailangan ring harapin ang parehong kapalaran, sinubukan pa sana ni David na magdahilan upang makalayo sa kaganapan, sinabihan niya si Ginoong Wang habang paputol-putol ang salita na mayroon pa siyang ibang gagawin kaya naman madiin niyang sinabing iiwanan na niya sila kung ganon. Gayunpaman maging ito ay hindi pinatawad ni Xander Wang, kung saan pagkatapos niya itong sapakin ay sa kanya lang itong sinabihang lumaya sa kanyang paningin habang ito say kanyang binibigyan ng mabibigat na salita gaya ng isang mura. Sa lakas ng pagkakasampal ni Xander Wang kay David, naging dahilan ito sa malakas na pagbagsak ni David sa sahig kung saan dahil sa pangyayari ay tila halos mabali ang mga buto ng lalaki sa kanyang pagbagsak. Matapos si David lumagapak sa sahig ay agad-agad rin naman itong bumangon upang di masangkot sa kaguluhan, ipinaliwanag niyang siya ay matapat at hindi nagsisinungaling, dagdag pa niya na hindi siya kasangkot sa buong pangyayaring ito. Gayunpaman kahit na anong rason ni David ay hindi naman ito pinaniwalaan ni Xander Wang bagkus tinapakan pa niya ang lalaki at sinabihang itikom nito ang kanyang bibig. Kasunod nito matapos ni Xander Wang golpihin ang tatlo ay dali-dali na itong tumakbo patungo sa ating bida upang humingi ng tawad sa kanyang nagawa,
At nang tuluyang makalapit ang lalaki ay agad rin itong lumuhod sa harapan ni Finzon sabay paliwanag na wala siyang kaideya-ideya na ito pala ang kanya sanang nais kalabanin, kaya naman humihingi siya ng tawad para sa kanyang kahibangan. Samantala namang sa kabilang tabi doon banda sa mga ordinaryong napadaang tao, isa sa kanila ang tinanong ang kanyang kasamahan kung nananaginip ba siya gayong hindi siya lubos na makapaniwalang ang lalaking nagpapatakbo ng tindahang nagngangalang Tidon's Night Market ay ngayon ay nakaluhod sa harapan ng ating bida at nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran. Tanong naman ng kanyang kasamahan sa kanyang kaibigan na anong nangyayari kay Xander Wang gayong hindi niya ito nakita, dagdag pa niya na kung paanong humantong na si Mr. Wang ay nakaluhod na sa mga puntong ito. At dahil wala talagang ideya ang kanyang kasamahan sa buong pangyayari ay isinalaysay ng kanyang kasamahan ang kaganapan mula sa umpisa hanggang sa huling naging dahilan, inumpisahan niya ang kanyang kwento sa kapatid ni Yvonne, napag-alaman niyang may kapatid pala si Yvonne kaya labis siyang nagpapasalamat sa may kapal dahil sa nakaiwas si Yvonne sa kamay ng mga hibang na nilalang. Subalit kahit na ganun, ang taong nasa kabila ng lahat ng ito na salarin ay si Mr. Pu na nagmula sa Pu family. Ang pamilya Pu ay kasing tanyag ng Chen family dito sa Hayden kung saan ang dalawang pamilyang ito ang partikular na nagpapatakbo ng Hayden, kaya naman tiyak niyang ang baguhang lalaking ito ay nawawala na sa kanyang sariling bangka gayong hindi nito magagawang talunin ang dalawang pamilya, kaya't sa kanyang palagay ay kailangan nila itong masaksihan gamit ang sarili nilang mga mata. Dagdag pa niya na hindi siya makapaniwala na umatras si Mr. Wang para sa ating bida pero hindi para sa kanyang lolo. Isa pa hindi rin ang ating bida mayabang kahit na isa itong malakas na nilalang. Bukod dyan ay sinabihan pa niya ang kanyang kasamahan na ang literal na bully na si Pu ay mayroong malakas na kinakapitan sa kanyang teritoryo, at ang pakikipaglaban dito ng pisikal ay hindi ang magandang kasagutan, kaya naman natitiyak niyang ang ating bida ay walang laban sa Pu family. Maya-maya pa matapos ang pagpapaliwanag ng napadaang lalaki sa kanyang kasamahan ay mabilis nang bumalik ang eksena kay Finzon. Pagalit ni Finzon sinabihan si Xander Wang na hinaharas ng mga kalalakihang ito ang kanyang kapatid na si Yvonne Long, kaya tinanong ni Finzon si Xander Wang kung sa tingin ba nito ay hahayaan niya silang makatakas ng ganun-ganun lamang ngayong bumaliktad na ang kanilang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan ni Finzon sinapak ang lalaki, kasabay nun ay sinabihan niya itong maglaho sa kanyang paningin. Samantala namang dahil sa lakas ng pagtilapon ni Xander Wang ay tumama ito sa isang semento, kung saan ang masaksihan ng lalaking hinangian ni Finzon ng tsaa ang pangyayari ay labis itong nagulat. Subalit hindi na ito binigyan pa ng ating bida ng ilang sandaling katahimikan at agad niya itinaas ang kanyang kamay upang palapitin ang lalaki. Matapos niyang gawin iyon ay mabilis na lumipad palapit ang lalaki patungo sa kamay ng ating bida. Matapos lang niyang palapitin ang lalaki, muli niya itong tinanong kung nasaan na ang kanyang hinihinging tsaa habang nagpapalabas ng killing intent na aura. Bagamat nahihirapan ang lalaking bully sumagot sa tanong ni Finzon, tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at kahit medyo nahihirapan ay ipinahayag niya ang kanyang paghingi ng tawad sabay sabing kukunin na niya ito ngayon din. Kaya naman matapos ni Finzon makuha ang kasagutan mula sa lalaki ay agad niya rin itong itinapon sa malayong dahilan upang magdulot ito ng malakas na pagsabog. At matapos lang ng ating bida asikasuhin ang isang bully ay lumingon naman siya sa ibang lokasyon, kung nasaan pa ang isang bully upang maging ito ay turuan din ng karapat-dapat na pagdidisiplina. Nang makita ni Jack na siya na ang isusunod ng ating bida ay dali-dali itong nagpalusot upang makaligtas. Ang dati niyang tawag kay Finzon na isang bata ay kanyang binago kung saan tinawag na niya itong Ginoong Zon sabay sabing ginagampanan niya lamang ang inatang sa kanya ni Mr. Pu. Dagdag pa niyang pahayag na napupusuan ni Mr. Pu ang kapatid ng ating bida gayong siya ay napag-utusan lamang na kunin ito. Gayunpaman kahit na isa lang si Jack sa mga aso ni Pu, sa galit ng ating bida ay hindi niya ito pinatawad, dahil kung nagkataong wala siya dito ay tiyak na malalahian ng mga hibang na hangal ang kanyang kapatid kaya naman sa susunod na lang niya si Pu aasikasuhin, ngunit ngayong sa mga oras na ito ay kailangan niya munang singilin ang lalaking kanyang nasa harapan. At bilang kabayaran ni Jack sa pagkakautang nito sa ating bida, sa una ay hinawakan ng ating bida ang bully sa syagi nitong gupit sabay mahigpit niyang binitbit ang lalaki patungo kung saan dapat ito magbayad. Nagpatuloy si Finzon sa pagkaladkad kay Jack patungo sa kanyang sasakyan dahil naandito ang kanyang panukli. Maya-maya pa nang ang dalawa ay makalapit na sa salamin ng sasakyan, inutusan ni Finzon si Jack na linisin ito ang kanyang sasakyan gamit ang kanyang dila gayong ito rin naman ang salarin kung bakit ito mapalot gawan ng ihi sa kanyang salamin.
Samantala namang nang marinig ni Jack at makita ang kanyang ginawa ay labis siyang nangdiri kung lilinisin niya ito gamit ang kanyang dila dahilan upang mabalot siya ng pangamba, kaya naman tinanong niya si Finzon kung maaari ba nilang dalawa panatilihin ito sa loob ng dahilan dito, bukod dyan sinabi niya ring pwede ng ating bida siyang patayin kung gugustuhin ito sa kadahilanang hindi niya tatanggapin ang ganitong kahihiyan. Gayunpaman nang marinig ni Finzon ang rason sa kanyang pinag-uutos ng bully, matalim niya itong tinitigan sabay hingi ng paliwanag. Tinanong ng ating bida ang nahihibang na si Jack kung ano ang inirarason nito sa kanya, dagdag niya pa na nasaan na ang dating pagiging direktang hambog nito nang buhusan nito ng ihi ang kanyang kotse. Kaya naman dahil sa ayaw ni Jack linisin ang kanyang sariling dumi, ginawa na lamang ni Finzon ang muka ni Jack bilang basahan kung saan ihinampas ng ating bida ito sa salamin. Ilang sandali pa ay hinikit ng ating bida si Jack pabalik sa kanya at sinabihan niya itong ang lakas naman ng loob nitong magdahilan sa kanya. Kasunod ng kanyang salita ay walang pagdadalawang isip niyang muling ihinampas si Jack sa salamin ng kotse sa pangalawang pagkakataon upang ito ay matauhan sa kanyang pagsuway. At pagkatapos lang ni Finzon ihampas ang lalaking bully ay sinabihan niya ito uli na linisin ang salamin para sa kanya sabay tanong kung gagawin ba nito ang kanyang pinag-uutos. At dahil sa walang pagpipilian ng bully ay napapayag na lang si Jack sa mungkahi sa kanya ng ating bida upang hindi na madagdagan pa ang kanyang pinsala, kaya naman sa huli ay wala rin itong nagawa kung hindi simulang dilaan ang kanyang sariling dumi upang hindi na magalit pa sa kanya ang ating bida. Maya-maya lang matapos ng ating bida asikasuhin si Jack ay dahan-dahan na rin itong naglakad patungo kay David, bukod dyan ay inutusan niya pa ito na lumapit sa kanya dahilan upang pagpawisan ang lalaki. Kasunod nun ay tinanong niya ang lalaki kung ito ba ang lalaking nagpayo sa kanya na lumuhod kani-kanina lang bago pa dumating ang mga opisyal na tagapanatili ng kaayusan dito sa Hayden. At nang marinig ni David na inuutusan siya ni Finzon na lumapit, wala na itong sinayang pang sandali at agad-agad itong dali-daling tumakbo palapit sa ating bida. At nang siya ay tuluyang makalapit ay agad rin itong lumuhod sa harapan ni Finzon. Matapos noon ay ipinagtagpo ni David ang kanyang kamao sa kanyang palad bilang pagbibigay respeto, bukod dyan ay nagsusumamaw niyang sinabi sa ating bida na nagkamali siya, dagdag pa niya na siya ang dapat ang lumuhod at hindi ang ating bida. Matapos magsumamo ang lalaki ay hahawakan pa niya sana ang paa ng ating bida, subalit agad naman itong binigyan ng isang malakas na sampal ng ating bida sapagkat hindi bukas ang kanyang pasensya para sa kagaya nitong isang linta. At dahil rin doon ay malakas na tumalsik si David sa isang pagsapak lamang na ginawa ni Finzon kahit na hindi man lang ng ating bida ginagamit ang 1% ng kanyang buong lakas, at kasunod nito ay habang dahan-dahang lumalapit si Finzon kay David gamit ang kanyang kamay, sinabihan ng ating bida itong hindi ito karapat-dapat na lumuhod sa harap niya. Makalipas lang ang ilang sandali, sinakal ng ating bida si David na siyang naging dahilan sa pagtagas ng dugo mula sa bibig nito. Kasunod ng kanyang pagsakal ay malakas ni Finzon itong paulit-ulit na sinampal sa kaliwat kanang bahagi ng mukha nito, kung saan nagpatuloy ang ganong kaganapan hanggang sa siya ay makuntinto sa kanyang pagtuturo. Maya-maya lang, ibinagsak na ni Finzon si David sa sahig at sinabihan niya itong ngayon ay alalahanin nito ang kanyang nagawang kamalian. Samantala nang marinig ni David ang pahayag sa kanya ni Finzon ay ipinaliwanag niya sa ating bida kung ano ba ang kanyang nagawang kamalian. Ayon sa kanyang paliwanag, hiniling sa kanya ni Donald Long na maging tagapamagitan dito kina Jack at Yvonne, subalit nabigo siyang maging walang kinikilingan na dapat ay tanging panig lamang sa mga mahihinang nangangailangan ng kanyang pagtatanggol, kaya naman inako niyang kasalanan niya ang lahat. Matapos marinig ni Finzon ang paliwanag ni David ay hindi niya nagustuhan ang kawalang kwenta nito bilang tagapamagitan gayong imbis na tulungan ang taong nagbayad sa kanya ng pera. Nagawa pa nitong gipitin ang nagbabayad kaya sa galit ng ating bida ay malakas niya itong sinapak kahit nakakatapos niya lang itong ilang ulit na sampalin. Kasabay ng kanyang pagsampal ay tinanong niya ito kung ano na ngayon ang gagawin nito gayong alam naman niya pala ang kanyang kasalanan. Samantala namang nang mapagtanto ni David ang kanyang dapat gawin para siya ay mapatawad, bagamat ito ay kakabangon lamang mula sa kanyang natamong pinsala ay agad nitong hinanap si Donald Long at sa kanyang ginawa ay madali lang naman niya itong nakita kung saan mula sa di kalayuan ay natanaw na niya ang kanyang dapat hinga ng pasyensya. At matapos niyang itong makita ay agad na rin siyang dali-daling tumakbo patungo kay Tandang Donald, at habang siya ay nagdudumaling lumalapit ay humihingi na ito kaagad kay Donald Long ng pasyensya gayong siya ay nagkamali sa mga oras na iyon,
Bukod dyan ay hindi pa niya alam kung sino ang kanyang pinapakitunguhan. Dagdag pa niya habang nagmamakaawang patawarin siya ni Ginoong Long, sigurado siyang ang gaya ni Donald Long na isang mabait at mapagbigay na lalaki ay gagawa ng paraan para sa ganitong pangyayari. Samantala namang sa kabilang tabi nang makita ni Jack ang oportunidad na baka makaligtas pa siya mula sa kamay ng ating bida, matapos ni Jack linisin ang salamin ng kotse ay agad na rin itong dali-daling tumakbo patungo kay tandang Donald habang tinatawag nitong Ginoong Long ang matanda. Maya-maya pa kinapitan ni Jack ang binti ni Donald Long sabay sabing ituturing niya itong gaya ng isang tunay na kapatid, basta bigyan lang siya nito ng awa at hayaang siyang makaalis sa lugar na ito. Dagdag niya pa habang mahigpit niyang hinahawakan ang apron ni Donald Long na ibabalik niya dito ang bayad sa proteksyon ng doble, subalit agad rin niya naman itong binago at sinabi niyang 10 beses na ulit ang halaga na ibibigay niya dito bilang tanda ng kanyang pagsisisi. Samantala namang maging ang lalaking hiningian ng ating bida ng tsaa ay dali-dali na ring lumapit kay tanda. Bagamat masakit pa rin ang kanyang katawan ay baliwala lang naman ito kung sa kanyang gagawin ay maaari pang madagdagan ang itatagal ng kanyang buhay. At maya-maya lang nang ito ay tuluyan ng makalapit ay agad niya rin sinabihan si Donald Long na silang lahat ay nagkamali, kasabay ng paglapit ng lalaki ay mabilis naman itong pinasundan ng ibang kasangkot ni Jack bukod kay Xander Wang, kung saan sabay-sabay ang lahat na taos pusong malakas na hiniling kay Donald Long na silang lahat ay patawarin ito. At habang nangyayari ang pagsusumamo ng mga lalaki kay tanda na sila ay patawarin, sa kabilang tabi naman ay paunti-unting gumagapang si Xander Wang papunta sa ating bida, at nang ito ay makalapit ipinagtagpo niya ang kanyang palad sa kanyang kamao habang nakataas sa ating bida sabay pakiusap kay Finzon na dapat nitong maintindihan ang kaganapan gayong hindi siya parte ng lahat ng ito. Gayunpaman nang marinig ni Finzon ang hinaing ni Xander Wang ay kanya itong ninitian gayong wala siyang sinasabing kasangkot ito sa panggigipit ng mga bully. At nang marinig ni Xander Wang ang sinabi sa kanya ni Finzon ay nabalot siya ng katanungan, sa isip-isip niya ay nagtataka siyang napatanong sa kanyang sarili na kung gayon naman pala ay para saan pa ang pambubugbog ang kanyang natanggap. Dagdag pa niya na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maramdaman ang kalahati ng kanyang mukha dahil sa pamamanhid. Kaya naman sa isip-isip nito ay napapatanong siya kung sino ang dapat niyang makita tungkol doon. Nang mapansin ni Finzon ang bakas ng pagtataka sa mukha ni Xander Wang ay sinabihan na niya ang lahat kung ano ang kanilang dapat gawin upang sila ay makaalis ng buhay, ipinaglandakan niya sa lahat na ang lahat na naririto ay dapat putulin ang kanilang isang darili at matapos noon ay maaari na silang lahat na makaalis. Subalit hindi naman dito nakinig si Xander Wang bagkus humingi pa siya ng tawad imbis na sumunod sa kanilang parusang iginawad ng ating bida, kaya naman dahil sa magaan na nga ang ibinigay ni Finzon na parusa subalit hindi pa rin ang lahat sumunod, kaya dinagdagan pa niya ito kung saan 2 darili na ang kailangan nilang alisin. Gayunpaman kahit na ganun ay nagsalita pa ang ibang mga lalaki mula sa likuran ni Xander Wang, mariin niyang ipinahayag kay Finzon na natauhan na sila sa ginawa nilang kamalian. Ngunit dahil sa muling sumagot ang mga kasangkot ay agad ng ating bida itong dinagdagan ng isa pang darili ang parusa para sa lahat. Kaya nang marinig ni Jack ang mabigat na parusa, sa pangatlong pagkakataon ay balak pa sana nitong sumagot pero agad siyang natigilan ng muli ng ating bida itaas ang parusa. Ipinatupad ni Finzon ang kanyang huling parusa kung saan isang buong kamay na ang kailangan putulin ng mga kasangkot, at kung may marinigan pa siya ng kahit isang salita mula sa kahit kanino mang bibig, nangangahulugan lang ito na siya na ang tatapos sa kanilang buhay. Kaya naman nang marinig ng lahat ng naruroon ang panibagong update ng parusa ay labis-labis ang kanilang pagkagulantang sa mabigat na utos dahilan sa panginginig ng kanilang kalamnan, kaya naman sa huli ay wala nang nagawa pa si Xander Wang kundi pangunahan ang gawain ng walang pagdadalawang isip, kasabay rin ito habang sinasabihan niya ang lahat na wag nang magpatumpik-tumpik pa ay nakita naman niya ang isang buti ng wine na nasa kanyang tabi. Kasunod nito ay kinuha niya ang buti ng mamahaling wine upang isagawa ang karapat-dapat sa kanilang parusa. Makalipas pa ang ilang sandali ay malakas ni Xander Wang ihinampas sa kanyang kamay ang buti upang makagawa ng isang matalim na sandata. Samantala habang nangyayari ang ganong kaganapan ay labis itong ikinabigla nila David gayong tuluyan nang pinutol ng kanilang kasamahan ang kanyang kamay. Bagamat ang lahat ay nagdalawang isip pa sa una ay wala naman na rin naman silang nagawa kaya isa-isang pinulot ng lahat ang kanilang sandata na nasa kanilang harapan at sabay-sabay nila itong itinutok sa kani-kanilang mga kamay.
Kasunod nito ay itinaas ni David ang kanyang hawak na sandata upang isagawa ang kaukulang parusa na kanilang pinalala na umabot pa hanggang sa buong kamay na nila ang dapat nilang putulin. Maya-maya pa makalipas ang isang sandali, sabay-sabay na nagtalsikan sa himpapawid ang mga kamay ng kasangkot sa pabadyang pandurukot at kasabay rin nun ang pagdanak ng dugo sa kalsada. Kaya naman matapos nito ay inutusan na ng ating bida ang lahat na maglaho sa kanyang harapan. At dahil sa wala ng kaliwang braso ang buong grupo, kung saan habang pinagmamasdan ni Finzon ang lahat na gumagapang paalis ay hirap naman ang mga kasangkot na maglakad. Abangan sa susunod kung saan dahil sa kaganapan ay labis na magagalit si Queen Zia sa ginawa ng ating bida, kaya naman mahaba-habang oras din nabubungangaan niya ito. Gayunpaman basta-basta lang naman itong lalayasan ni Finzon upang magtungo sa lugar pahingahan ng kanyang tiyahin at nang ito ay kanyang makamusta. Subalit sa kanilang pagdating doon, hindi rin nagtagal bago pa ng ating bida makita ang kanyang tita habang silang lahat ay nagpapahinga, mayroon na namang isang hibang na nilalang ang basta-basta na lang ang papasok sa bahay at kukuhilyuhan si Tanda. Kaya naman kung nais mong malaman pa ang susunod na kaganapan sa kwento ay i-like mo lang ang ating video, e-comment mo kung nagustuhan mo ba ito, at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe. At kung nakasubscribe ka na, maraming salamat sa inyong lahat aking mga tagapanood hanggang sa susunod muli.